Luistro, yung pong mga kwalifikasyon para po kayo ay para kayo maging qualified sa Witness Protection Program. Sabi dito, there must be a credible threat o dapat may pagbabanta sa inyong buhay. Dapat meron kayong knowledge sa isang offense. Meron kayong sapat na nalalaman sa isang grave felony or uh, state crime. Dapat meron kayong nalalaman doon. There should be no prior conviction. Hindi pa naman kayo nagkaroon ng kaso. Prior case, na-convict na ba kayo before? Wala pa po. Okay. And there should be substantial corroboration sa testimony mo. At ang huling kwalifikasyon na binanggit ni Congresswoman Luistro, you should appear to be not the most guilty dito sa usapang ito. Bakit sa tingin mo hindi ka ituring na the least guilty dito sa grand scheme of things dito sa pinag-uusapan natin dito sa komite? Bakit sa tingin mo hindi ikaw ang pinaka-guilty dito? Your Honor, wala naman po kaming ghost project kasi ang topic po talaga ay ghost project. So wala po kaming ghost project. At saka hindi po kami most guilty dahil kami po ay napilitan lang pong magbigay dahil po sa hindi ma-implement yung project or ma-mutual terminate ang project o di ka right of way problem o hindi makakakolekta kapag hindi ka po nagbigay. Okay, thank you. Thank you for the response. Thank you, thank you. Gusto na ho namin mag-adjourn but I think Congresswoman Marivic Copilar has a question of privilege that we need to adjourn. But after her statement or question, we will adjourn. Thank you, Mr. Mr. Chair. I'm sorry, Mr. Chair. Just very one point, a single point that I wish to stress. Yes, before she proceeds, Yes, Congresswoman De Lima, please. Because in the questioning of Congressman Marcoleta, it seems that he is conforming to the desire of Mr. Diskaya to be admitted into the Witness Protection Program as a state witness. Tama po yung mga qualifications na yan dyan po nakalagay po yan sa rules, nakalagay po yan sa jurisprudence. Pero kagaya ho ng sinabi ni SOJ Boying Remulla, isa pa po na importante na dapat ma-comply ng isang nag-a-apply state witness protection and as a state witness and protection under WPP coverage is you must tell all. Kaya nga po, I'm already telling Mr. Diskaya that during the next hearing, I still want to question him. Marami pa po ako kailangan tanungin sa kanya kasi hindi po ako satisfied sa mga sagot niya kanina. And that is tell all, tell all. You must tell all. Hindi ka namin mapapalusot dito kung hindi ganon ang mindset nyo, Mr. Diskaya. So you have more time to do some self-reflection and some discernment. Please. Thank you. All right, Congresswoman Copilar, please. Thank you, Mr. Chair. Mr. Pacifico Diskaya. Yes, Your Honor. Apo. My first question, sa paragraph 17 ng inyong sinumpaang salaysay noong September 6, 2025. Excuse me. Point of order, please. I think the protocol that we had stated is that if you are named in the course of inquiry, in which I think you were named in the affidavit, we will grant the right to reply, but not to interpolate the person that accused you. You may make a statement, Congresswoman Copilar. Okay. My statement is, this is the first time that I saw you. Ngayon lang po kita nakita. Yes, Your Honor. Ngayon lang No, din you po don't have kita to respond. nakita, Your Excuse Honor. me. Point of order. Mr. Diskaya doesn't have to respond. Congresswoman Copilar has the right to reply and nothing more. Yes. Ngayon, my intention here, Mr. Chair, is that honestly, this is the first time I saw Mr. Pacifico F. Diskaya. Which kanina, bago mapigilan yung kanyang pagsagot, inaamin naman niya na ngayon lang kami nagkita. Mr. Chair. So that is my statement. Because yesterday, I had a privileged speech at sinabi ko, ni Anino, ni Mr. Pacifico F. Diskaya, ay hindi ko nakita. At hindi rin ako nag-authorize ng kahit sino na makipag-transaction sa kanya. Mr. Diskaya, may mga anak ka rin, may pamilya ka. Ako rin, may anak ako, may pamilya rin ako. Sana naman, pakiusap ko sa iyo, huwag ka naman mandawit ng mga pangalan na alam mo sa konsyensya mo at sa loob mo na hindi tayo nag-usap, hindi tayo magkakilala, at higit sa lahat, wala akong transaksyon sa iyo. Yun lang, Mr. Chair, gusto ko lang linawin. Kasi masakit. For so long, kapo binagit ko rin, mula sa pagiging kagawad ko hanggang naging congressman ako, wala akong record ng korupsyon. At para madawit at yurakan ang aking pangalan,
Hindi man gabundok na pera ang meron ako katulad ni Mr. Diskaya. Pero kahit minsan, hindi ko inisip na pagnakawan ang mamamayan ko. Dahil ako, naniniwala ako, nandito ako sa pwestong ito, hindi sa apelido ko, hindi sa kahit anumang meron ako, kundi ang aking sinseridad lamang na makapaglingkod ng tapat at buo sa mamayan ng aking distrito, Mr. Chair. That's all, Mr. Chair. Thank you, Congresswoman Copilar. Meeting adjourned. Mr. Chair. Ito na?